Itong si Calvin Abueva ang madalas nababalita na baka i-trade ng Magnolia. Pero sa tingin ko meron pang mga ibang players na pwedeng mawala dyan sa lineup nila dahil ang balak ng SMC, ang Magnolia daw ay gawing kasing lakas nitong San Miguel Beer at Barangay Ginebra. At dahil dyan sa tingin ko ang mga players na pwede nang i-trade ay itong si Jackson Corpus at si Rom De La Rosa. Itong si Jackson Corpus na wala na ng playing time dito sa Magnolia dahil ang dami na nilang mga nagagamit ngayon na mga nandun sa power forward slot. Itong si Abu Tratter mas nabibigyan na ng minuto at asahan natin sa Philippine Cup ay doon palalabas na itong si David Morel baka magamit na rin. Kaya sa tingin ko itong si Jackson Corpus at si Rom De La Rosa ay bibitawan na ng Magnolia. Kukuha sila ng mga panibagong wingmen at small forward na makatutulong dito sa lineup nila, yung mas magaling sa scoring at sa depensa. Sa ngayon, itong si David Morel, isang athletic player yan. Hindi rin nabigyan ng playing time dito ni Coach Victorero. Pero sa tingin ko mahahasa pa yan pagdating ng Philippine Cup. Kasi syempre nandiyan si Tyler Bay, yung kanilang import. Pero dito sa Philippine Cup, sa tingin ko, i-retool o kaya hindi naman totally magre-revamp ang Magnolia kung hindi mag-upgrade sila. At bukod dito kay De La Rosa at Corpus, baka itong si Jeric Anmisi ma-trade na rin. At itong si Russell Escoto, maganda nga ang nilaro ng finals. Pero pwede rin niyang gamitin ng Magnolia dahil tumaas na yung trade value nitong si Escoto. Sa tingin, of course, kung ito si Abueva, ma-trade na rin. Baka magkaroon ng marami pang ibang trades na mangyari sa Magnolia. At sa tingin ko, posible maiwan lang dyan itong si Mark Baroka, si Paul Lee, Gio Halalon, Ian Sanggalang. Ito si James Laput, hindi pa rin ako sigurado kung ite-trade yan o hindi. Sa tingin ko, hindi bibitawan ng Magnolia yan dahil bihira ka makakuha na ganyan kalaking player at lumalabas pa yung potential niya ngayon. Pagkatapos nitong si Sidney Onmobere na ang balita ay gusto nang umalis sa Ginebra dahil kulang daw sa playing time. Ito kayang si Nards Pinto naman ang susunod. Alam natin na ito si Nards Pinto ay pinapapurihan lagi yan ni Coach Tim Cone. At nung siya ay naglalaro sa Meralco, nakita natin na parte siya talaga ng rotation nila. Naging unrestricted free agent si Pinto at lumipat sa Barangay Ginebra at naging sulit naman dahil nanalo siya dito ng mga kampyonato. Pero katulad ni Onmobere, parang hindi na sapat yung kampyonato dahil syempre bilang basketball player ang gusto mo maglaro ng basketball. Kahit malaki sweldo mo na nanalo ka ng championship, iba pa rin yung nakakapaglaro ka talaga kaysa yung nasa bench ka lang palagi. Kaya sa ngayon, ito kay si Nards Pinto ay mag-request na rin ng trade dahil na-bury siya o nabaon siya doon sa bench ng Ginebra dahil dumating nga ito si Maverick Anmisi at napansin natin dito sa finals at playoffs na ginagamit talaga ni Coach Tim Cone ay ito si Pringle, si Scottie Thompson, si Maverick Anmisi at si L.A. Tenorio. Paminsan-minsan si Nards Pinto. Pero tandaan natin wala pa dyan si Jeremiah Gray. Pag bumalik si Jeremiah Gray, lalong hindi mabibigyan ng minuto dito sa backcourt itong si Nards Pinto. Kaya sa tingin ko yan ang magiging problema nitong Barangay Ginebra. Ito kaya si Pinto ay mag-request na rin na ma-trade para siya naman ay mabigyan ng playing time sa ibang koponan. Yan ngayon ang titignan natin dito. Dahil kung mawawala si Nards Pinto, magiging problema yun sa Ginebra dahil alam natin, itong si Pinto, hindi lang ito scorer, kundi isa sa pinakamahusay na two-way players dito sa PBA para itong si Don Troliano, nakapag-oopensa at depensa. Sa tingin ko, itong si Nards Pinto kung sakasakali, hindi natin kinukumpirma kung sakasakaling mag-request ng trade. Hindi yan basta-basta pakakawala ng Barangay Ginebra unless talagang mahusay yung magiging kapalit nito. Dahil binavalue ng Barangay Ginebra ito si Pinto. Kaya abangan natin magiging results nito. Bad news ito sa GS Pilipinas dahil itong si Junmar Fajardo ay hindi daw makakalaro doon sa first window ng qualifiers na gaganapin. Yung kanyang calf injury na nasustain niya ng finals ay lumala dahil kung inyong maaalala, ito si Junmar Fajardo pinayuhan na ng doktor niya na wag na raw maglaro doon sa Game 5 at Game 6 ng finals. Pero naglaro pa rin si Junmar at nag-champion nga ang SMB. Pero nagkaroon pa rin ng injury ito si Junmar at ngayon talagang sinabihan na siya ng doktor na hindi siya pwedeng maglaro doon sa Gilas Pilipinas qualifiers. Dahil dito, sinabi ng mga experts at nitong physician na ito si Junmar ay isi-sit out muna. Doon sa second window, baka makabalik na ito si Junmar. Pero sa ngayon, complete rest daw ang advice sa kanya. Medyo hindi pa maliwanag ang magiging desisyon dito. Dahil ito si Junmar, ang balita natin,
pagkatapos magpahinga doon sa Cebu ay sasama pa rin dito sa Gilas Pilipinas. Hindi natin alam kung siya ay maglalaro o baka maging game time decision, pero as much as possible siguro ang gagawin ni Coach Tim Cone, dilimitahan itong paggamit kay Junmar, at kung sakasakali na available itong si Kai Soto at yung iba pang mga players na makukuha natin, baka magawa nila ng paraan para ipahinga muna itong si Junmar. Ang balita nga natin si AJ Edu mayroon ding injury, so medyo nadali ng injury bug itong Gilas Pilipinas. Hopefully maging mabilis ang recovery ni Junmar Fajardo pati na ni AJ Edu, dahil syempre kinakailangan yan ng ating Gilas Pilipinas. Sa ngayon itong si Junmar ay busy pa rin dito sa pagte-therapy doon sa kanyang injury, at syempre nagpapahinga dahil siya mismo nagsabi naging very hectic na yung schedule niya. Si CJ Perez nga pagkatapos mag-celebrate doon sa championship ng San Miguel Beer, kinabukasan umattend kaagad doon sa practice ng Gilas Pilipinas. Totoo nga kaya yung lumalabas na balita dito sa social media na itong si Bobby Ray Parks Jr. daw ay tinatapos na lang yung kontrata niya sa Japan at eventually ay babalik na dito sa PBA at gusto raw maglaro sa Barangay Ginebra. Sa ngayon kasi ito si Ray Parks ay may kontrata sa Japan, at sa tingin ko naman kung may interest pa yung mga Japanese team sa kanya, hindi yan uuwi dito sa PBA dahil syempre mas malaki ang sweldo dito sa Japan B-League. Pangalawa, kahit nasabihin natin na gusto talaga ni Parks na umuwi dito sa PBA at maglaro sa Ginebra, kung bumalik si Parks dito sa PBA, yung rights niya ay nasa TNT Tropa. So bago makapaglaro sa Ginebra itong si Parks, unang-una kailangan patapos yung kontrata niya sa Japan at assuming na siya ay maging unrestricted free agent. Dahil kung yung rights ni Bobby Ray Parks ay nandun pa rin sa Japanese team niya, hindi siya makababalik dito sa PBA. Kung sakali na i-release unconditionally ng Japanese team itong si Parks, ang rights niya ay nasa TNT. So kinakailangan makipag-negotiate ang Barangay Ginebra para makuha itong si Ray Parks. At alam natin ng TNT hindi basta pakakawalan itong si Ray Parks, lalo na sa kanilang karibal na Barangay Ginebra. So ibig sabihin, matindi ang magiging kapalit niya mula sa TNT. Lalo na ngayon dahil kung ito si Parks babalik sa PBA, isipin nyo na lang syempre kung ikaw TNT, gusto mo meron kang Ray Parks at Mikey Williams doon sa lineup mo. So abangan na lang natin kung ito nga ay mangyayari. Kung sakasakali iyan ay mangyari na ito si Parks ay bumalik dito sa PBA, asahan natin na itong TNT Tropang Giga ay hindi yan basta-basta pakakawalan. Dahil sisiguraduhin nila na sila ay magkakaroon ng isang sulit na kapalit o di kaya naman ay kumbinsihin itong si Ray Parks na maglaro na talaga at bumalik dito sa TNT at hindi sa Ginebra. Shout out kay Joseph Pineda, Jason Mendoza, Donel Santiago, John Mark Cantos, John Ray Escuela, Michael D., Romeo Conchada, Katsakino Dukusing, Noel Corpus, Princess Yumi Corpus at Girlie Baduria, Joshua Giray, Espejo at Rosales Family, JJ Sibum, Luis Alon, Junjun, Angie, Patpat at B-Boy Matas, RG Bueno at Dalina Family, Enju, Judy, Edwina, Jaira, Carl, Shaina at Jonah Villarosa, Reden, Elena, Laila at Bonbon Lansang, Ireneo Salangsang Family, Edwin Carmona Jr., Oji, Len, Gia at Gio Santillana at Tagday Family, Ronald Barbosidad, Rico Olarte at si Jonel Alagon at Celino Valles Family.